sama-sama tayong magiging karakli. Nagbanggaan ang pampasaherong barko at fishing vessel malapit sa isang pantalan sa Lucena, Quezon. Patungo Marinduque ang barko pasado alas 7 na umaga kanina nang sumalubong ang fishing vessel. Agad inilipat ang mga pasahero sa isa pang barko na tumulak pa Marinduque. Ayon sa Philippine Ports Authority, lumalabas sa paunang investigasyon ng Philippine Coast Guard na ang fishing vessel ang may pagkakamali, lalo't mahigpit itong ipinagbabawal na sumalubong sa mga papalabas na barko. Wala pang pahayag ang kapitan ng naturang fishing vessel. Wala namang napaulat na nasaktan sa 100 sakay na barko at 16 na crew ng fishing vessel. Ayon sa PCG, bagamat nagtamo ng pinsala ang dalawang sasakyang pandagat, wala namang banta ng oil spill. Pumayag na rin daw ang may-ari na pag-usapan ang danyos. Gusto po ng DILG na ibigay sa kanila ang kapangyarihang magdeklara ng class suspension tuwing masama ang panahon. Kanina, nabasa ang ilang estudyante dahil nasa eskwelahan na sila nang magsuspindi ng klase. Saksi, si Bernadette Reyes. Stranded sa sidewalk at nahirapang sumakay ang mga estudyanteng yan sa Malabon matapos isuspindi ang kanilang klase pasado alas 9 ng umaga kanina. Parang mga basang sisiw naman ang grade 7 students na ito na mahigit 1 kilometro ang nilakad. Ang hirap po eh. Wala pong masakayan. Di na lang po sinaspell nung una pa lang kasi may nahihirapan din mga students. Ayon sa Malabon City LGU, sinusunod lang nila ang dati ng protocol ng Department of Education. Pero nag-deploy raw sila ng libreng sakay para sa mga nahirapang bumiyahe. Sa Maynila, nagdeklara ang lokal na pamahalaan na half-day ang mga klase mula kinder hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong paaralan. Kung dati ang Department of Education ang nag-aanunsyo ng mga class suspensions, ipinaubayan na ito sa mga paaralan at sa mga local government units na higit na nakakaalam ng lagay ng panahon sa kanilang lugar. Pag talagang bagyo, napansin nyo, lumalabas na si Executive Secretary Bersamin. Siya mismo nagsasabi na walang pasukan at all levels. But definitely, may autonomy ang local governments dyan. Pero nais ng Department of Interior and Local Government o DILG na ibigay sa kanilang kapangyarihang magdeklara ng class suspension. Ang practice ko ng governor ako, talagang sisihatin ko lahat ng mapa kung paano parating. At kung gano'n ay pwede natin ang announce mas maaga. May geohazard map kami. Mas madali mag-coordinate kung galing sa amin ng suspension ng classes. Pag-aaralan daw muna ito ng Malacanang. Kung ito naman po ay makakabuti, sa mas nakakarami, pag-aaralan po ito as of the moment. Kung ano yung nagiging sistema natin sa kasalukuyan, ay yun po muna mananatili. May panawagan din sila sa mga lokal na pamahalaan. Kung maaari pong makapagbigay agad ang mga heads ng LGUs ng mabilisang order o kanilang panukala kung dapat isuspende ang klase, dapat po talaga na mas mabilis po. Ipinag-utos naman ni Pangulong Bongbong Marcos na linisin ang mga drainage system at ang pagiging alerto ng local disaster offices. Sa heavy rainfall outlook ng Pag-asa, may matitinding ulan pa rin bukas sa ilang bahagi ng Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales at Bataan. Gayon din sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Metro Manila, Pampanga, Central Luzon, Calabarzon at Occidental Mindoro. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Naka-alerto na ang Bataan, ngayong maulan po ang panahon. Kanina suspendido ang klase sa Bataan dahil sa masamang panahon. Saksi, si Darlene Kai. Buong araw maulan sa Bataan. Agad sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa buong probinsya matapos itaas ang orange rainfall warning kaninang umaga. Kinailangan tuloy magsiuwian ng mga estudyante rito sa Hermosa Elementary School. Si Ruding napatakbo sa eskwelahan para sunduin ang apo niyang grade 2 student na dapat sa hapon pa ang labas. Mas okay yung kasi, minsan kasi, kung kailan malakas yung ulan, doon magpapasundo. Buti ito, medyo may na yung ulan, nagpasundo na. Sabay-sabay ring sinundo ng maaga ni Heidi ang kanyang 3 anak. Kasi nga ganyan yung panahon, kailangan talaga. Hindi ko na nga talaga papasukan talaga mamaya kung hindi nag-suspend din. Isa ang Hermosa sa mga bayang karaniwang binabaha tuwing may bagyo o malakas na ulan.
Ito yung Almacen River. Kapag malakas at tuloy-tuloy yung buhos ng ulan tapos sinabayan pa ng high tide ay talagang umaabot dito sa kinatatayuan ko yung baha. Yung level ng tubig maaari raw umabot hanggang 6 feet o lagpas tao na. Kaya maraming marker tulad nito sa palibot ng bayan. Gabay yan ng mga residente para makita kung gaano kataas o kababa ang baha. Sanay na kasi ang mga residente rito sa baha tulad ng pamilya ni Jenilyn na nakatira sa tabing ilog. Dito, itong gate po, minsan lumulubog kasi naranasan po namin eh. Kaya nakabantay na sila ngayon na tuloy-tuloy ang ulan. Alam na raw nila kung kailan itataas ang mga gamit. Pag maghapon, magdire-diretso yung ulan, bumabaha na. Tapos, doon kami nagyakit ng gamit pagka-apaw na yung daan. Sa kabuuan, 18 sa 23 barangay sa Hermosa ang bahain o flood prone. Itong Hermosa kasi ano siya para siyang catch basin, no? Dito ang takbuhan ng mga tubig minsan galing pa Pampanga Pampanga, Bataan area, dito siya pumupunta sa Almacen River. Kaya pag yan ay sumabay sa high tide, aapaw. Kaya raw naka-alerto ang LGU lalo kapag ganitong maulan na ang panahon. Nandaan natin lahat ng mga pangangailangan. Actually, meron tayong stockpile na dyan ng food and non-food items. Laging nare-replenish yan, no? Para pag kailangan, kuha na lang ng kuha, tapos papalitan. Yung ating mga boats, mga rescue boats, naka-deploy na rin. Naka-alerto rin daw ang buong Bataan PDRRMO sakaling magtuloy-tuloy ang ulan at kailanganin ang preemptive evacuation. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Pansamantalang nawala ng supply ng tubig ang ilang bahagi ng Alabang, Muntinlupa kanina dahil sa sumabog na tubo ng tubig. Nabalaho naman ang isang sasakyan na dumaraan noong sumabog ang tubo. Saksi, si Mark Salazar. Wrong timing ang pagdaan ng sasakyang ito sa Ilaya Street, Alabang, Muntinlupa, alas 11:30 ng umaga kanina. Naglawa hanggang sa tuluyang bumulwak ang tubig mula sa sumabog na 200mm PVC pipe ng Maynilad. Segundo nga lang puno to eh. Ang kinakatakot namin, baka magtuloy-tuloy, yung kotse, lumubog. Ang laki! Ang lakas ng bulwak ng tubig. Nakalabas naman ang dalawang sakay ng kotse na hindi nasaktan ayon sa Muntinlupa City Government. Pansamantalang nawala ng supply ng tubig ang Ilaya, Montiliano, Timolino, Wawa at Purok Uno. Bumaha nawala ng tubig. Iniimbestigahan na ng Maynilad ang nangyari at kinukumpuni ang nasirang tubo. Bandang alas 12:30 ng hapon, bumalik ang water service sa mga apektadong lugar. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Sa ibang balita, 10 milyong pisong halaga ng local at imported na piyesa ng sasakyan ang napinsala sa nasunog na auto shop sa Marikina. Saksi, si EJ Gomez. Ilayo mo ito, baka mano sa sasakyan! Sa gitna ng pag-uulan, ginising ng sunog ang ilang tauhan ng isang auto shop sa 5th Street, Barangay Santo Niño, Marikina City, pasado 1:30 ng madaling araw kanina. Sinubukan nilang apulahin ang apoy na agad itinaas sa unang alarma. May narinig po ako noon na parang pumuputok-putok. Tapos may naamoy na akong amoy sunog na plastic. Tapos nung pagkasilip po sa bintana, ayun na may apoy na. Tsaka ko sila ginising lahat, kinalabog ko talaga silang lahat. Trinay ng boss ko, tapos yung mga installer na apulay nung fire extinguisher. Pero ano po nun malakas yung hangin, tsaka hindi na po kinaya, kaya kumalat yung apoy. Mabilis na responde, malapit na yung istasyon natin. Medyo nahirapan lang sa taas banda kasi stock room nila. May daming gamit, karton, wala namang mga pintura o ano. Kumapalang usok sa ikalawang palapag, kaya't kinailangang gumamit ng mga bumbero ng self-contained breathing apparatus. Ayon sa BFP, posibleng nagsimula sa unang palapag ang sunog base sa pahayag ng mga tauhan ng auto shop. Natupok ng apoy ang nakaimbak na mga piyesa ng mga sasakyan sa ikalawang palapag ng establishmento. Damay rin ang ilan pang car accessories na nakadisplay sa first floor. Ayon sa may-ari ng auto shop, abot sa 10 milyong piso ang halaga ng mga napinsalang local at imported car accessories. Humigit kumulang 30,000 piso naman ang halaga ng pinsala sa istruktura ayon sa BFP. Nakatulong daw ang firewall para di kumalat ang apoy sa katabing gusali. 16 na fire trucks ng BFP at fire volunteers ang rumisponde sa sunog. Natuluyang naapula kaninang 2:41 a.m.
Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog, gayon din ang kabuuang pinsala nito. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Bistado sa Rizal ang 3 delivery boy na ninakaw umano ang 15,000 pisong halaga ng produkto imbes na ihatid ang mga ito sa mga sari-sari store. At sa Maynila naman, tinangay umano ng isang lalaki ang 12,000 pisong halaga ng mga tip. Ating saksihan. Sa CCTV ng isang coffee shop sa Binondo, Maynila, kitang unti-unting kinuha ng isang lalaki ang kahon sa counter. 12,000 piso pala ang laman ng kahon na tip box ng coffee shop. Parang after yung duty nila, binibigay talaga sa empleyado. So napansin nila during that time, wala na yung tip box na. Kalaunay nahuli ang suspect na 19 anyos. Pero hindi na nabawi ang pera na ayon sa mga pulis posibleng nagastos ng suspect sa online gambling. Pang investigation, may mga lugar siya din na pinupuntahan dito. Pag may pera siya, doon siya tumatambay, naglalaro ng online game na yon. So parang yun yung naging drive niya para mag-commit ng ganong violation. Ang suspect itinangging 12,000 piso ang nakuha niya sa baygit na ipinambili niya ng gatas at diaper ng anak ang pera. Wala tawag na po ng pangangailangan Arestado rin ang 3 delivery boys sa Antipolo City, Rizal dahil sa pagnanakaw umano ng 15,000 pisong halaga ng iba't ibang produkto. 5 kahon ng assorted products kabilang ang gatas, kape, juice at seasoning ang ibinyahe umano mula sa warehouse sa Pasig at ibinaba sa isang bahay imbes na ihatid sa mga sari-sari store. Nasaksihan umano ito na nagmanman ng auditor ng kumpanya. Dahil may suspect na sila na during inventory ay laging kulang, minabuti nila na manmanan at sundan yung kanilang empleyado na supposed to be magdi-deliver ng mga assorted products. True enough, yung kanilang hinala ay biglang huminto sa isang lugar. At habang binababa, ina-unload nila yung mga assorted products, ay kinukunan nila ng video recording. Kasalukuyan nakadetine sa Antipolo Police Custodial Facility ang mga suspect na haharap sa reklamong qualified theft. Hindi po totoo yun, napagbintangan lang po kami. Nag-deliver lang kami, ma'am. Naman, bago lang po ako. Pahinante lang po ako. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Ipatutupad na rin ng MMDA ang no-contact apprehension policy malapit sa ilang paaralan sa Metro Manila. Nag-iembudo kasi ang mga sasakyan doon dahil sa hatid sundo ng mga estudyante. Saksi, si Maki Pulido. Tuwing hatiran o sunduan ng mga estudyante sa ilang pribadong eskwelahan sa Metro Manila, sabi ng MMDA, sure na yan, mabigat ang traffic. Sa Ateneo de Manila pa lang sa Quezon City, nasa 14,000 na mga sasakyan ang labas-pasok ng school compound buong araw. Sa dami rin ng mga sasakyan ng estudyante sa Lasal Green Hills, halimbawa, minsan nagiging parking space na ang Ortigas Avenue sa San Juan. Nagiging choke points dito pong mga lugar na ito dahil po sa dami ng sasakyan na naghahatid at nagsusundo po ng mga estudyante. Minsan, 2-3 lanes na yung nasasako. Ang solusyon ng MMDA, No Contact Apprehension Policy o NCAP. Nagkakabit na raw ng mga CCTV sa mga bahagi ng EDSA, Ortigas at Katipunan malapit sa mga entrada ng Poveda, Lasal Green Hills, Xavier School at Immaculate Conception Academy o ICA, Miriam College at Ateneo. Tatanggalin na raw ang MMDA traffic enforcers sa lugar. Yung mga enforcers namin, hindi rin namin alam kung nababribe ba sila, may maintenance ba sila, kaya pinahayaan nila na hindi enforce strictly yung traffic rules. Hindi naman namin mabantayan yung tao namin then 24/7. That's why nga, instead of enforcers, ang ilalagay na namin CCTV cameras. Sa meeting kanina kasama ang MMDA, sinabi ng mga kinatawan ng mga pribadong eskwelahan na suportado nila ang balak gawin ng MMDA. Kahit naman daw sila ayaw sa mabigat na traffic, kaya may kanya-kanyang inisyatibo daw sila para mabawasan ito. Magsasagawa lang daw muna ng mga one-on-one meeting para mahimay ang guidelines at kung ano ang masisita sa NCAP bago ito tuluyang ipatupad. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.
Kinuwestiyon ni Attorney Rani Randolph Libayan ng batas natin ang pagkakadawit niya bilang bahagi umano ng disinformation channels. Kaugnay po yan sa inihaing reklamong cyber libel sa NBI ni Senator Risa Ontiveros laban sa mga taong nasa likod ng anyay mapanirang video ni alias Rene at pagpapakalat nito. Kasama si Libayan sa 13 individual na inireklamo ni Ontiveros na nagpakalat umano ng video. Hamon ni Libayan sa senadora ilabas ang anyay content na nagpapakalat ng maling impormasyon. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng iba pang sinampahan ng reklamo. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.